Ang pagbili ng iyong sariling kotse ay isang testamento sa iyong pagsisikap at pagpapasya. Kapag sumikat ang mga celebrity at nagsimulang kumita ng malaking pera, kadalasang ginugugol nila ang kanilang pinaghirapang pera sa malalaking bagay. Habang ang ilan ay nagmamayabang sa mga designer bag at napakalaking mansyon, ang iba ay mas gusto ang pamumuhunan sa isang marangyang kotse. Walang tipid na gastos para sa kanilang mga pangarap na sasakyan. Ang mga bituin na ito ay patunay na ang pagsusumikap ay tiyak na malayo ang mararating. 10 Filipino celebrities na may pinakamahal na sasakyan. 10. Ding Dong Dantes. Ang lahat ng mga taon sa kanyang pag-arte, pagmomodelo, at pagdidirekta ay tiyak na malaking halaga ang kanyang nakukuha. Si Ding Dong ay may-ari ng two-door, 4-seater Maserati Gran Turismo na black. Ang tagagawa ng luxury car ng Italia na Maserati ay gumagawa lamang ng halos 15,000 mga sasakyan sa buong mundo bawat taon, kaya ang pagmamay-ari ng isa ay talagang isang maswerte. Ang isang Maserati Gran Turismo ay nagkakahalaga ng mahigit 7.5 na milyong piso. Siyam. Darren Espanto. Ang unang bahagi ng 20s ni Darren ay tumama sa isang kapana-panabik na bagong peak habang siya ay gumawa ng isa pang big boy purchase. Ang termino, na kadalasang ginagamit sa Gen Z, ay tumutukoy sa isang mamahaling pagkuha, na kadalasang sumasagisag sa paglipat sa pagiging adult at kalayaan sa pananalapi. Sa kaso ni Darren, talagang makabuluhan ang pagbili niya, dahil hindi ito pangkaraniwan. Sa tuwa ng kanyang mga mahal sa buhay at followers, ipinagmalaki niya na binilihan niya ang kanyang sarili ng isang luxury vehicle na nagkakahalaga ng tumataginting na 19 million pesos na isang Cadillac Escalade. 8. Jillian Ward. Sa 18 taong gulang pa lamang, si Jillian Ward ay isa ng ipinagmamalaki na may-ari ng isang Porsche. Ang mga kotse ng Porsche Sports ay kilala para sa kanilang sleek design at powerful performance, na ginagawa silang isang simbolo ng luho at tagumpay. Hindi ibinunyag ni Jillian ang eksaktong modelo ng kanyang sasakyan, ngunit ang mga presyo para sa isang bagong-bagong unit ay karaniwang mula 6 million pesos hanggang 13 na milyong piso. Ilang buwan bago bilhin ng sports car, nag-invest din si Jillian sa isang BMW M Sport car na ibinigay ng kanyang mga magulang bilang kanyang kauna-unahang mamahaling kotse. Ang mga modelo ng BMW M Sport sa Pilipinas ay maaaring saklaw mula sa humigit kumulang na 3.69 million pesos hanggang 9.29 na milyong piso, depende sa tiyak na modelo at variant. 7. Enzo Pineda. Ang aktor ay mahilig sa mga kotse, at madali mo itong makikita sa pamamagitan lamang ng pag-scroll sa kanyang Instagram account. Ilang luxury cars na kasama sa kanyang koleksyon ay ang silver McLaren 720s. Ang McLaren 720s ay karaniwang nagkakahalaga sa pagitan ng 20 milyong piso at 30 milyong piso sa Pilipinas. Ang eksaktong presyo ay maaaring mag-iba depende sa mga kadahilanan tulad ng taon ng paggawa, antas ng trim, at opsyonal na mga extra. Red Lamborghini. Ang presyo ng isang pulang Lamborghini sa Pilipinas ay nag-iiba ng malaki depende sa modelo at kondisyon. Ang isang ginamit na Lamborghini Huracan ay maaaring saklaw mula sa 16 na milyong piso hanggang 168 milyong piso, habang ginamit ang mga modelo ng Lamborghini Aventador ay matatagpuan mula sa 32 milyong piso hanggang 33 milyong piso. Ferrari. Ang mga presyo ng Ferrari sa Pilipinas ay magkakaiba-iba depende sa modelo at kondisyon. Ang mga ginamit na modelo ng Ferrari Portofino, halimbawa, ay mula sa 18,500,000 piso hanggang 21 milyong piso, habang ang isang Ferrari 488 GTB ay nagsisimula sa 18,800,000 piso. Ang mas bihirang mga modelo, tulad ng 340 Spider, ay maaaring umabot sa 100 milyong piso. Maserati Gran Turismo, na may presyo mula 9 million pesos hanggang halos 20 na milyong piso, at 4GT na laging nakikita sa kanyang Instagram, na may presyong 3,999,000 piso.
Bukod sa mga kahangahangang luxury na kotse, si Enzo ay may pagkahumaling din sa mga vintage cars at racing. 6. Daniel Padilla. Si DJ ay isa pang kilalang collector ng kotse na may kahangahangang koleksyon. Salamat sa kanyang mga taon ng pagsusumikap sa industriya, ang aktor ay nakakuha ng pribilehiyo na bumili ng 1967 Ford Mustang. Ayon sa ibang website, ang presyo ng Mustang sa Pilipinas ay 450,000 piso hanggang 11 milyong piso. Nagkaroon din siya ng Porsche 718 Boxster S. Ang presyo ng isang Porsche Boxster S sa Pilipinas ay maaaring magkakaiba, ngunit maaari kang makahanap ng mga ginamit na modelo na nagsisimula sa paligid ng 4,350,000 piso. Isang 1966 Pontiac GTO. Ang isang 1966 Pontiac GTO sa mabuting kondisyon na may average na mga pagtutukoy ay karaniwang nagkakahalaga sa paligid ng $34,900 o 1.9 million pesos, at higit sa lahat, isang bihirang Lamborghini Huracan Spider 2018, isang bagong 2018 Lamborghini Huracan Spider sa Pilipinas ay may tag price na 13 na milyong piso at karaniwang nagbebenta ng halos 26,500,000 piso. Nagkaroon din siya ng Chevrolet Corvette C7 na ibinenta niya sa halagang 6.5 milyon pesos. 5. Alden Richards. Hindi lingid sa kaalaman ng mga tagahangang host-actor na si Alden na mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang mga sasakyan. Ang kanyang garahe ay nagtataglay ng malawak na hanay ng mga sasakyan, mula sa isang Mitsubishi Pajero. Ang Jaguar XE sports car, sa Amerika, ang iminungkahing presyo ng tingiya ng tagagawa ng mga modelong ito ng kotse ay mula sa $51,700 hanggang $121,000 o 2.42 na milyong piso hanggang 5.67 na milyong piso. Kabilang ang GMC Savannah na umaabot ang presyo hanggang sa 2,200,000 piso. Range Rover Sport. Ang presyo ng isang bagong Land Rover Range Rover Sport sa Pilipinas ay mula sa 13,490,000 piso hanggang 13,990,000 piso depende sa tukoy na modelo at features. Ang pinakakahangahangang kotse sa kanyang koleksyon ay isang Mercedes-AMG GTS na nagkakahalaga ng 14 na milyong piso ang pinakamababa. Mayroon din Toyota Land Cruiser. Ang presyo nito ay nagsisimula sa 5,758,000 piso. Gayunpaman, noong 2023, dumating siya sa GMA Gala na nakasakay sa drop-top Ferrari 488. Ayon sa Top Gear Philippines, ang presyo ng sasakyan ay nasa 18 piso hanggang 22 milyon. 4. Vice Ganda. Ipinagmamalaki ni Vice Ganda ang isang kahanga-hangang luxury koleksyon niyang mga kotse. Ang kanyang garahe ay naglalaman ng isang Mercedes-Benz Sprinter. Ang mga bagong Sprinter van ay maaaring saklaw mula sa humigit kumulang na 10,900,000 piso hanggang 12,500,000 piso, habang ang mga ginamit na modelo ay matatagpuan sa kahit saan mula sa 1,550,000 piso hanggang 5,500,000 piso. Kasama din ang isang Mercedes-Benz AMG G63, ang presyo ng isang bagong Mercedes AMG G63 sa Pilipinas ay maaaring saklaw mula sa paligid ng 16,990,000 piso hanggang 22,500,000 piso. Matapos masira ang kanyang Cadillac Escalade sa isang multi-vehicular accident sa Quezon City, sa mga panahon na iyon, ayon sa website ng Tatak, ang presyo ng Cadillac Escalade ay mula sa $76,295 hanggang $103,915, katumbas ng 3.9 na milyong piso hanggang 5.3 na milyong piso. Kaya nagpa siya si Vice na mamuhunan sa isang luxury sedan. Mas partikular, gumastos siya ng halos 9 na milyong piso sa isang BMW 735i Pure Excellence. Nagkaroon din ito ng G-Wagon. Ngayon ay naging trending si Vice matapos ito bumili ng isang bagong Tesla Cybertruck.
Ang Tesla Cybertruck ay kilala sa futuristic nitong disenyo at maluwag na upuan para sa hanggang 5 tao. Ayon sa Car and Driver website, ang pagpepresyo para sa Tesla Cybertruck ay nagsisimula sa $81,895, humigit kumulang 4.6 milyon pesos, at maaaring tumaas sa $101,985, humigit kumulang 5.7 milyon pesos, depende sa napiling trim at mga opsyon. Gayunpaman, ang mga pahina ng dealer ng kotse ay nagpapahiwatig na ito ay ibinebenta ng humigit kumulang 17.5 na milyong piso hanggang 18.5 na milyong piso sa Pilipinas. 3. Willie Revillame. Ang isang kabit ng Philippine TV sa halos 2 dekada na ngayon, ang host ng laro na si Willie Revillame ay isa sa mga pinakamayaman na kilalang tao ngayon. Kaya hindi nakakagulat na makita siya sa isang red Ferrari 458 Spider. Ang presyo ng isang ginamit na Ferrari Spider sa Pilipinas ay maaaring magkakaiba-iba depende sa taon, kondisyon, at mileage ng kotse. Halimbawa, ang isang modelo ng 2010 na may mababang mileage ay maaaring nakalista para sa halos 16,800,000 piso, habang ang isang modelo ng 2013, na nasa mabuting kondisyon ay maaaring mapresyo sa 18 milyong piso o mas mataas. Ang Rolls-Royce Ghost, na may base, para sa entry-level unit, na price tag na 26 na milyong piso noong binili niya ito noong 2015. Binibili sila ni Willie ayon sa kanyang gusto, at mayroon siyang lahat, kasama ang Lamborghini. Ang ginamit na Lamborghini Huracans ay matatagpuan sa paligid ng 16 na milyong piso hanggang 168 milyong piso. Porsche. Ang mga presyo ng Porsche sa Pilipinas ay magkakaiba-iba depende sa modelo at pagsasaayos. Mula sa humigit kumulang na 2.25 na milyong piso hanggang 12.5 na milyong piso. At ang Audi, sa Pilipinas, ang mga modelo ng Audi ay saklaw ng presyo mula sa humigit kumulang na 2.99 na milyong piso para sa Q2 hanggang 11.8 na milyong piso para sa 6 rupees Avant. Sinabi ni Willie noon na ipinagbili niya ang kanyang Range Rover sa halagang 7 na milyong piso para itulong sa mga nangangailangan, bagaman binili niya ito ng 12 na milyong piso noong 2018, binigyang diin niya na hindi niya ikinalulungkot ang kanyang desisyon na ibenta ito sa mas murang presyo. 2. Coco Martin. Hindi lihim na gustong-gusto ni Coco ang pagkolekta ng mga kotse. Si Coco ay nakitaan na dumating sa Ninoy Aquino International Airport sa isang Toyota Land Cruiser, na nagsisang presyo sa 5,758,000 piso, pero hindi malinaw kung sa kanya ang sasakyan. Ang isa sa kanyang pinakamahal na pag-aari ay isang Brabus Mercedes G63, isang mabibigat na pagsakay na ipinagmamalaki ang parehong pag-andar at estilo sa halos 11.8 na milyong piso. Pangalawa ay ang Jeep Wrangler, ang 4 na piraso na hanay ng mga itim na gulong ng armory ng Rhino lamang ang nagkakahalaga na ng 75,000 piso. Sunod ay ang Toyota FJ Cruiser, ayon sa website ng Toyota Philippines. Ang 4.0 V6A T-Gas ay nagkakahalaga ng 1.9 milyon pesos. Ang Ford Mustang Shelby GT500, noong November 2017, isinulat ng Top Gear Philippines na ang mababang dami ng built na Shelby licensed 67 GT500 ay may isang mabigat na panimulang presyo na tag na $219,000 o 11.3 na milyong piso. Nagkaroon din ito ng Black BMW, nagsisimula ang presyo sa 3.5 milyon pesos. White Dodge Challenger. Ang Dodge Challenger 2025 ay magagamit sa Pilipinas sa isang saklaw ng presyo na 5.49 na milyong piso hanggang 5.78 na milyong piso, at Red Mini Cooper. Ang Red Mini Cooper, partikular na ang 3 pinto na modelo, ay may saklaw ng presyo sa Pilipinas na nagsisimula mula sa paligid ng 2,650,000 piso hanggang 4,080,000 piso. Ang Action Star ay may maraming koleksyon at ang pinakamahuhusay ng bangkos ay ang edisyon ng Jeep Wrangler Call of Duty MW3, na nakadeck out sa mga badge ng CODMW, na inspirasyon ng sikat na laro ng FPS 200,
lamang ang ginawa sa kabuuan, na ginagawa ang espesyal na edisyon na ito na Jeep Wrangler na isang tiyak na eye-catcher. Sa kakatapos lang na ABS-CBN Ball 2025, ay dumating si Coco at Julia Montes na sakay ng Tesla Cybertruck, na ayon dito ang presyo daw ng Tesla sa Pilipinas ay nasa 17.5 na milyong piso hanggang 18.5 na milyong piso. Isa, Manny Pacquiao. Mula sa maikling listahan ng mga pagmamay-ari niyang mga kotse, parang gusto niya ang mga SUV at sports car. Gayunpaman, ang isa sa magaganda ay tiyak na ang Ferrari 450A Italia. Si Manny ay nagkaroon ng magandang two-seater na Ferrari sa sleek black na nagkakahalaga ng $239,340 o 13.5 milyon pesos. Isa pang Mercedes-Benz SL 550 na nagkakahalaga ng $190,000 o 10.7 milyon pesos. Isang Porsche Cayenne Turbo S na nagkakahalaga ng $127,000 o 7.2 milyon pesos. Lincoln Navigator na nagkakahalaga ng $80,000 o 4.5 milyon pesos hanggang $110,000 o 6.2 milyon pesos. Cadillac Escalade na nagkakahalaga ng $82,000 o 4.6 milyon pesos hanggang $110,000 o 6.2 milyon pesos. Isang Mitsubishi Pajero V6. Ang presyo ng isang ginamit na Mitsubishi Pajero V6 ay maaaring mag-iba ng malaki, na may mga halimbawa na mula sa halos $6,000 hanggang $19,000. Hummer H2. Ang presyo ng isang ginamit na Hummer H2 ay maaaring magkakaiba-iba, ngunit ang isang pangkalahatang saklaw para sa mga ginamit na modelo ay mula sa $8,500 hanggang $70,985, at Ford Expedition, ang 2025 Ford Expedition, kapag na-import sa Pilipinas, ay tinatayang gastos sa paligid ng 3.5 na milyong piso, depende sa tukoy na trim at mga pagpipilian, ayon sa AutoDeal.